Pagkatapos lang ng paglalatag ng mga argumento ng depensa, ngayong huling araw ng confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kahapon mga kapuso ay sinimulang igiit ng depensa na mahina at hindi sapat ang mga ebidensya ng prosekusyon para iakyat sa paglilitis ang mga reklamo laban po sa dating Pangulo. Inilutang din ng kanyang abogado ang pagpapasumiti muli sa prosekusyon ng mga reklamo at ang pansamantala munang pagpapalaya kay Duterte. Nakatutok si Mariz Umali. Sabi ni Defense Lead Counsel Nicholas Kaufman, hindi raw napatunayan ng prosekusyon na may napagkasundo ang common plan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga binanggit na co-perpetrator at may intensyong kriminal sa pagpapatupad nito. Hindi raw patunay nito ang tinukoy ng prosekusyon na memo noon ni dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa Oplan Tokhang. If the prosecution's case for the common plan in counts 2 and 3 is based on Command Circular number 16 of 2016, we might as well pack up and go home because Mr. Duterte is simply not guilty. Inilatag din ng depensa ang kahinaan umano ng mga ebidensya ng prosekusyon para patunayan na ang dating Pangulo ang kumamada, leader at nag-utos ng mga extrajudicial killings nung mayor siya ng Davao City hanggang maging presidente. Kabilang dyan ang paggamit ng testimonya ng mga anyay self-confessed murderers. According to the prosecution, members of the Davao Death Squad had to seek clearance from Mr. Duterte to conduct killings in Davao City. For this wild assertion, the prosecution relies once again on the evidence of criminals it has recruited, all of whom are inherently unreliable because of their being self-confessed vicious murderers, testifying in return for virtual immunity from proceedings at the ICC. Kinwestiyon din ni Kaufman ang pagpili ng mga testigo ng prosekusyon sa tulong daw ng ilang tao dito sa bansa. I also talked about a recorded telephone conversation in which one of the participants bragged about acting as President Marcos Jr.'s silent partner for channeling witnesses to the ICC. This is what this covertly recorded individual, who I am forbidden from naming, said. They cooperate through me, since I don't hold a position. Redacted. But we are able to do it. So what? What happened here is an ICC investigator will give me a list of witnesses, documents they need to bolster the case against Duterte. Then I provide it. I give it to the different agencies so it can be approved. There are witnesses who need a pardon. I get the authority from the President, and they are granted a pardon. Basically, like that, it becomes a priority mission of the government. Mali rin daw ang intindi ng prosekusyon na ang ibig sabihin ng to neutralize ay katumbas ng pagpatay base sa memo ni Chief PNP Bato de la Rosa pag-upo noong July 2016. Naipaliwanag naman daw ni de la Rosa sa isang memo na ang neutralization ay pag-aresto o pagpapatigil sa mga suspect, kahit daw sariling testigo ng prosekusyon ay ganitong sinabi. Witnesses P1158 and P1170 explained that neutralize means to arrest or to incarcerate through legal means. It did not mean to kill. Witnesses P1050 and P1174 confirmed that lethal force arose only where a suspect's resistance placed an officer's life at risk. Your Honours, taken together, the manual, the public clarifications by police leadership, the state's position before the highest court in the Philippines, and even the prosecution's own corroborative witness testimony, all of this material demonstrates a coherent
and consistent understanding that neutralization was articulated as lawful incapacitation through arrest and related measures, not as a policy of killing. Imposible rin daw ang akusasyon na widespread o malawakan ang mga pagpatay na inaakusa kay Duterte. Base raw mismo sa datos ng PIDEA, kumpara sa bilang ng mga naaresto, mas maliit ang bilang ng mga namatay sa mga anti-drug operations. Ginamit ni Kaufman ang datos na mula sa prosekusyon dahil may hindi raw isinama. She neglected to contextualize these numbers by reference to other parts of the same report, which show that in comparison to the number of arrests and operations conducted, the number of deaths are minimal. Ibinaling din ni Kaufman ang atensyon kay Pangulong Bongbong Marcos dahil marami rin umano ang napatay sa bansa mula nung umupo siya. Clearly, I'm forced to ask myself whether anyone on the other side of this room has thought of investigating the Marcos regime and the related phenomenon and holding someone accountable. Why are my colleagues sitting to their right, the victims' representatives, not clamouring for accountability for those deaths? Or is it of no consequence now that Mr. Duterte is sitting in the ICC detention center? Sabi ni Kaufman, may option ang pretrial chamber na hindi niya inirekomenda. Ito ay ang pagbabalik ng charges sa prosekusyon para i-resubmit ang mga ito. Pero kung gagawin daw ito, dapat ding pakawalan pansamantala si Duterte. There is no ascertainable chain of command descending from Duterte at the top via the co-perpetrators, so-called co-perpetrators, all the way down to the crime base. And I would ask you very respectfully not to exercise your discretion to requalify pursuant to Regulation 55 of the regulations of the court. But if you do, and you shouldn't, I respectfully submit, you should order the prosecution to resubmit its document containing the charges and its pre-confirmation brief as amended, and to release Mr. Duterte in the interim. Pero kung ang depensa ang tatanungin, hindi na dapat umakyat pa sa paglilitis ang mga reklamo. The defence firmly submits that the pre-trial chamber should not commit any one of the 49 incidents to trial unless it concludes that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte's criminal linkage and liability has been established for each one. When these 49 incidents are disaggregated and examined one by one, as the statute requires, we submit, what becomes apparent is not the cumulative strength, rather the recurrence of certain symptoms of inherent weakness in the evidence. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 Oras. Kinwestiyon sa ICC ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hindi umano pag-usig sa anyay mataas na bilang ng pagpatay kaugnay ng droga sa ilalim ng Administrasyon Marcos. Ibinatay yan sa report ng grupong The Haas Project ng University of the Philippines Third World Studies Center na pumalag sa baluktot umanong interpretasyon sa datos. Nakatutok si Joseph Moro. Kung inuusig daw para sa pagpatay dahil sa drug war si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, bakit hindi rin daw si Pangulong Bongbong Marcos? Ito ang tanong ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman. Gamit ang report ng grupong The Haas Project ng UP Third World Studies Center, katwiran ni Kaufman sa unang taon daw ng Marcos administration, may napatay na 342 sa mga drug operations. 160 sa mga ito raw sa kamay ng mga state agents o mga law enforcement agencies. At ang bilang patuloy raw na tumataas. I'm pretty sure that if they were to recreate them for the period of 2 years after Duterte left power, they wouldn't have room left on their computer screen
the numbers would be so sky high. Why are my colleagues sitting to their right, the victims' representatives, not clamoring for accountability for those deaths? Or is it of no consequence now that Mr. Duterte is sitting in the ICC detention center? Pumalag ang grupong Dahas Project sa sinabi ni Kaufman na binaluktot daw ang interpretasyon ng kanilang datos. Sa datos nila, nasa lampas 300 taon-taon ang naitala nilang pagpatay kaugnay ng droga sa ilalim ng Administrasyong Marcos base sa mga ulat sa media. Mas mababa sa lampas 500 naitalang pagpatay sa huling taon ng Duterte administration noong taong 2021. Ang hindi namin matanggap ay yung sabihin niyang sky high yung numero. Kasi malinaw kung ginamit niya talaga ng makatotohanan yung ulat ng gawa namin, ay pinapakita nga ang patuloy na pagbaba ng numero, patuloy na pagbaba ng bahagda ng participation ng kapulisan doon sa mga pagpatay na ito. Sa pagsasaliksik naman ng GMA Integrated News Research kung paghahambingin ang bilang ng mga namatay noong sa parehong unang 3 taon ng Duterte at Marcos administration galing sa datos mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, malayo ang pagkakaiba. Ayon sa Dahas Project ng Third World Study Center ng UP, may pagkakaiba ang drug war ng Administrasyon Duterte at Marcos. Yung panahon ng Duterte administration ay talagang naging napakatalamak. Gustong mag-proceed ng Administrasyong Marcos sa kanyang drug war via propaganda. Ang naging spin ng administrasyon ay sabihin, wala naman na talagang namamatay, which is utterly factually wrong. Meron pa rin. Nagpapatuloy. Mas konti lang pero nagpapatuloy. Kaya hamon ng Dahas Project maglabas ng opisyal na datos pa ang pamahalaan kasabay ng pag-iimbestiga pa rin sa mga nangyaring patayan. Hanggat hindi bumababa sa talagang totoong bloodless drug war ito, kinakailangan patuloy natin itong tutukan. Kasi yung pagkarami-raming pagpatay at itong kumukonting pagpatay pa rin pareho. Sagot dyan ng Malacanang, ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marahas na paglaban sa illegal na droga. Kung ito po ay mabibigyan ng ebidensya at meron talagang dapat na mapanagot, ang PNP po, CIDG, NBI, kinakailangang mag-imbestiga rito kung mayroong sapat na ebidensya. Hindi po palalagpasin ng Pangulo ang mga abusado. Dagdag pa ng Malacanang sa drug war raw ng Marcos administration, nirerespeto ang due process. Even before, ang sabi ng Pangulo, walang dugong dadanak. Hindi po niya ginugusto ang extrajudicial killings. Kailangan madinig din po ang mga taong inaakusahan. Hindi po kinakailangang ipapatay agad nang hindi sila nadidinig. Hindi po yan at wala po sa konstitusyon natin ang salitang death penalty. Hindi po ito pinapatupad sa bansa natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa pagtatapos ng presentasyon ng depensa sa confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, kabilang sa kanilang ipinunto ang ilang butas umano sa mga argumento ng prosecution. Idiniin nila ang paulit-ulit nilang sinasabi na walang nag-uugnay kay Duterte sa mga pagpatay na tinawag nilang legal na operasyon ng pulisya. Mula pa rin sa dahig, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, sa ika-4 at huling araw ng confirmation of charges hearing para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court, ay tinapos na nga ng depensa ang kanilang submission on the merits of the charge para sa kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay Duterte. At sa pagkakataong ito, binasag ng depensa mga argumento ng prosekusyon sa counts 2 at 3 ng naturang kaso.
I do indeed thank Your Honours for that. Sa pagpapatuloy ng submission on the merits of the charge, tinukoy ng depensa ang count 2 tungkol sa pagpaslang umano sa high-value targets o HVT. Ayon kay Kaufman, may preliminary observation ng depensa na ginagamit umano ng prosekusyon ang terminong HVT na parabang isa na itong ebidensya ng isang kriminal na plano, isang inference na anilay hindi maaaring panghawakan. Giit ng depensa, ang HVT ay hindi nag-establish ng isang criminal plan at hindi rin umano ito code o instruction para pumatay. Aniya, ang HVT ay isang prioritization lamang ng mga target sa ilalim ng law enforcement operations at hindi isang preordained o nakaplanong pagpatay. Kinontra rin ng depensa ang paratang na ang mga nasawi ay bunga ng planong pagpatay. In response to an imminent threat, in accordance with the rules of engagement repeatedly articulated by President Duterte, namely that lethal force was permissible only where life was in danger. Across the Count 2 incidents, there exist contemporaneous documents, whether it be arrest warrants, operational records, or firearms recovery reports, all of which reflect legitimate police operations that escalated into exchanges of gunfire. The general record does not substantiate a theory of wanton execution. Yet the prosecution seeks to rely, once again, on the testimony of criminals spilling their hearts with a tacit understanding that they will never be prosecuted. Binanggit din ng depensa na sa 4 sa 5 insidente, may na-recover ng mga baril sa crime scene, mga armas na ginamit daw laban sa mga pulis. Sa mga incidents 13, 14 at 15, may natagpo ang gunpowder residue sa mga kamay ng mga biktima na ayon sa depensa ay hindi umaakma sa teorya ng execution. Sa incident 14, buhay ang target, ibig sabihin selective and not indiscriminate use of force ang nangyari. 4 individuals were arrested alive. To us, that demonstrates selective and not indiscriminate use of force. In incidents 10, 13 and 14, gunpowder residue was detected on the victim's hands. At a minimum, that forensic finding is consistent with an exchange of gunfire and not consistent with a straightforward execution narrative. Pinuna rin ni Kaufman ang isang testimonya nagsasabing may mga baril na itinanim lamang sa crime scene. Ayon sa kanya, ito raw ay isang uncorroborated insider testimony, hindi direktang nasaksihan ang pagtatanim ng baril at isa lamang umanong palagay o assumption. Kaugnay ng Incident 11, giit ng depensa na nakasandig lamang ang paratang sa voice recognition na sinasabing mula sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. And this linkage rests entirely on voice recognition by an individual who claims to have overheard a telephone conversation and recognized the president's voice, while being physically moved from one location to another. The alleged recipient of the telephone call himself was never interviewed, and another person present, on whom the prosecution relies for corroboration, did not hear the conversation. After all, would it not have been an item of interest to all those present in that specific location that the President of the Republic himself had condescended to discuss matters of such a criminal nature by way of telephone? So the ridiculous assertion stands solely on the word of one single individual. The only other corroborating witness, the one who heard nothing, acknowledged a personal resentment that he harbored for the then President, Rodrigo Duterte. Sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa at Raul Yap na binaril sa loob ng kanilang selda, sinabi ng depensa na hindi raw ito maaaring iugnay kay Duterte. Rodrigo Duterte gave Espinosa a 24-hour ultimatum to surrender. And surrender he did the following day. 4 days later, Rodrigo Duterte commended Espinosa for surrendering to Ronald de la Rosa, commenting that it was just as well that he did. So if we look at it from the point of view of Rodrigo Duterte, that is where the incident ended, despite Mr. Jeremy exhorting us to believe otherwise. What happened thereafter, as awful as it may be, had nothing to do with our client, and not one witness can say that. Kaugnay naman sa operasyon laban kay Ozamis Mayor Reynaldo Paruhinog, giit ng depensa na hindi ito maituturing na isang indiscriminate execution.
The exchange of fire, as reported, is supported by the fact that gunpowder residue was found on 7 individuals, including on the mayor himself, and a paraffin test turned out positive on the person of one of the victims, indicating that he had discharged a firearm, something totally negating the gun plant theory proposed by the prosecution's only witness. It is also worth stressing that 4 individuals were arrested alive following the operation, and that one of them was subsequently sentenced to life imprisonment after the domestic courts rejected claims of evidence planting. That fact alone is not consistent with a theory of indiscriminate execution, but is rather consistent instead with arrest and prosecution within the boundaries of the law and not indiscriminate use of force. Ayon sa kanila, ang mga operasyon ay isinagawa sa utility level o antas ng mga operatiba sa ibaba at hindi bunga ng isang utos o direktiba mula sa pinakamataas na antas ng pamunuan. Sa pagtalakay ng depensa sa Count 3 na tumutukoy sa mga barangay clearance operations, tinuon nila ang pansin sa paratang ng prosekusyon na ang mga target umano ay tinutukoy sa pamamagitan ng isang listahan. Ayon sa depensa, walang illegal o nothing wrong sa paggamit ng listahan ng mga pinaghihinalaang sangkot sa droga dahil bahagi raw ito ng lehitimong intelligence at law enforcement process. Hindi rin daw napatunayan na ang mga nasabing insidente ay bahagi ng isang sistematiko at planadong atake laban sa mga sibilyan. Ipinunto ng depensa na sa mayorya ng mga insidente, ang paggamit ng puwersa ay sumailalim sa administrative review at hindi isinagawa sa paraang palihim o clandestine. Mel, pinuna rin ng depensa ang mga paratang na maraming mga menor de edad ang napatay sa drug war. Sabi ni Kaufman ay maliban kay Kian de los Santos ay wala raw napatunayang iba pang mga biktimang menor de edad. Ayon sa depensa, walang naipresentang mga birth certificate o iba pang corroborative evidence upang patunayan ang mga paratang na may iba pang mga bata. Dagdag pa ni Kaufman, may mga direktiba umano mula sa mas matataas na opisyal na huwag isangkot o targetin ang mga menor de edad sa mga operasyon. Ang hinihingi Mel ng depensa ay i-dismiss ang kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito raw ay dahil mahina ang ebidensya ng prosekusyon, labis daw itong umasa sa testimonya ng mga kriminal na hindi raw reliable, hearsay daw ang ilang pahayag dahil narinig lamang ito ng saksi sa ibang mga tao, hindi kinilala ang ilang mga umano'y biktima, kaya di raw makumpirma ng depensa ang mga insidente. Ang mga dokumentong ipinresenta ay sumasalungat sa testimonya ng witness. Misstated ang mga statistics o mali ang mga bilang. May pagkakataon pa raw na magkakaiba pa ang sinasabi ng mga testigo at wala raw ebidensya para iugnay nga si Duterte sa mga hitmen na nagsagawa ng pagpatay. Mel, binigyan diin din ng depensa ang prinsipyong in dubio pro reo. Ibig sabihin, kapag may mga pagdududa, ito ay dapat pabor sa akusado. Samantala, Mel, sa mga sandaling ito ay 12:20 na ng hapon dito, nagpapatuloy yung sesyon at sa sandaling ito ang prosekusyon at susundan naman ng Common Legal Representatives for Victims ang magbibigay ng kanilang closing statements. At mamaya 2:00 ng hapon dito sa The Hague, ang magbibigay naman ng closing statement ay ang depensa at matatapos na ang hearing na yan, mag-adjourn na. Pero masusundan pa ito ng isa pang hearing mula 2:30 hanggang 3:30. Ito naman ay para sa review of detention. Ibig sabihin kung dapat ba, nasusunod pa ba yung mga grounds kung dapat bang manatili o hindi manatili sa detention si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa pagtatapos nito, walang desisyon na ilalabas ang korte kaugnay sa review of detention na hearing na ito. So yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa International Criminal Court. Balik sa iyo, Mel. At antabayan na namin ang mga karagdagang ulat tungkol dyan. Maraming salamat sa iyo, Mari Sumali. Sa kabila ng mga puna ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumpiyansa ang Office of Public Counsel for Victims ng ICC na sapat ang mga inilatag ng prosecution team para matuloy sa paglilitis ang kaso. Git nila, hindi isolated ang naitalang libu-libong namatay sa drug war. Nakatutok si Mariz Umali.
placing your jeopardy in your life. Kahit pa ilang beses binabasag ng depensa ang argumento ng prosekusyon sa submission on merits nito sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing, kumpiyansa si Office of Public Counsel for Victims Head Paulina Masida na may sapat na basehan para makumpirma ang mga asunto laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tumulak sa trial proper. I think that the prosecution made a very good presentation in relation to all the elements of the crimes, not only in terms of the theory and how to apply the notion of widespread and systematic attack and crimes against humanity, but also at the level of concrete evidence showing a pattern in the killings, showing how Mr. Duterte was implicated in the patterns, showing the policy. Paggiit ng depensa, nabiguraw ang prosekusyon na maipakita ang direktang ugnayan ng mga hitman sa dating Pangulo at tinawag na mahina ang kalidad ng ebidensya. Pero sabi ni Masida, inaasahan na raw nila ang ganitong estratehiya ng depensa. I think this is again a technique, a way in which the defense wants to portray the evidence. Tinututulan din ng depensa ang interpretasyon ng prosekusyon sa salitang neutralize na anilay nangangahulugan lamang ng pag-aresto o pagpigil at hindi pagpatay. Ngunit ayon kay Masida, ibang nakita at narinig nilang mga salaysay mula sa mga biktima. Neutralize in the victim's view was really used to meant that people had to be killed. Iginiit din ng depensa na walang iisa o coordinated criminal plan at maaaring mga rogue acts lamang ang ilan sa mga insidente. Tinutulan ito ni Masida. Aniya, may ebidensya nagpapakita ng targeting ng isang tiyak na sibilyan na populasyon. These crimes and these killings were certainly not isolated or spontaneous. We are talking of thousands of killings. Kaugnay naman sa taunang pagrepaso sa detention, ipinaliwanag na may obligasyon ang pre-trial chamber na suriin kung nananatili ang mga batayan ng pagkakakulong, gaya ng panganib ng pagtakas o pakikialam sa mga saksi. Ngunit ayon kay Masida, dahil kakadaos lamang ng confirmation hearing at napagpasyahan na rin dati na nananatili ang mga kondisyon, wala raw bagong sirkumstansyang magbibigay daan sa paglaya. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. In good spirits naman, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sa kanyang abogado na mag-usap daw sila nitong Miyerkules. Kapwa kontento rin ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte maging ang mga kaanak ng mga biktima sa takbo ng pagdinig. Live mula sa The Hague. Nakatutok si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, ngayong huling araw ng pagdinig para sa confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo pang dumami ang kanyang mga taga-suporta na nagpunta dito sa ICC. Ang mga kaanak naman ng mga biktima kasama ang ilang grupo na sumusuporta sa kanila, dumulo naman sa isang misa kagabi. Kasama ang ilang mga grupong kontra sa extrajudicial killings. Dumulo sa isang misa ang ilang kaanak ng mga biktima kagabi. Nagsagawa rin sila ng candlelighting para sa patuloy na panawagan ng hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Namatayan man, buhay daw ang pag-asa ni Lori Pasco na makakamit na nila ang hustisya. Yung pagkakulong ni Duterte ng almost a year na ngayon, isang panalo na yun para sa aming mga biktima kasi sino ba kami na para naipakulong namin ang higante ng buong bansa. Mr. Duterte, magpakatotoo ka na, aminin mo na yung pag-amin na nagkasala ka. Sa mga narinig nila sa presentasyon ng depensa, sabi ng mga abogado ng mga biktima, sa hinala namin na mahina ang ebidensya ng depensa, confirmed. Sa aming sinasabi na malakas ang ebidensya ng prosekusyon, confirmed. Confirmed ang lahat ng aming expected dito and I'm sure ang kaso na ito makukonfirm din ang charges. Iba naman ang tingin dito ng mga kaalyado at mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Of course, the prosecution is saying na maganda yung kanilang presentasyon. But they're entitled to their imagined satisfaction of their presentation. So, yes. short, sir. In short, bagsak sila. If the resolution of the International Criminal Court will be based on evidence, dismiss na ang kaso. Nakausap naman ng media si Attorney Nicholas Kaufman, ang lead counsel ng defense team ng dating Pangulo.
Nakausap daw niya ang dating Pangulo noong Miyerkules nung nakabreak ang hearing. In good spirit naman daw ito. But you always give him an update. I give him a report, of course. I'm counsel and I'm expected to give my client a report of what I'm doing for him. Mel, ikinatuwangan ng kanyang mga taga-suporta yung sinabi ni Attorney Kaufman. At samantala, Mel, talagang nag-aabang tayo dahil we understand in few minutes matapos ang hearing ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na makausap itong mga abogado ng mga biktima. Gayun din ang kanilang mga kaanak ngayong natapos na or matatapos na rather itong huling araw ng pagdinig sa confirmation of charges. At bukod din, Mel, kaabang-abang ang magiging desisyon ng korte kung ano nga ba ang kanilang magiging resolution doon sa patuloy pa rin na review ng detention ng dating Pangulo. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Kumpiyansa ang kaanak ng mga biktima na tumututok sa confirmation of charges sa ICC na matutuloy ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula po sa UP Diliman, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Emil, nagpapatuloy itong panonood ng huling araw ng confirmation of charges hearing itong mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Kanina ay nagprotesta yung ilang mga kaanak at bagamat emosyonal yung iba sa kanila ay malaki daw ang kanilang pag-asa. Kumpara sa mga nauna nilang pagkilos, kakaibaan nila ang pakiramdam ng mga kaanak ng mga pinatay sa Duterte drug war dahil sa itinatakbo ng pagdinig sa The Hague. Ayon sa Secretary General ng Karapatan na kararating lang mula sa The Hague, maging ang mga kaanak na dumalo sa pagdinig doon naniniwalang matutuloy sa paglilitis ang kaso. Sabi nga po namin ni Attorney Nery Colmenares, day 1 pa lang, malakas po ang kaso. Sa totoo lang, wala na akong pakialam kung ano pa man sinabi ni Kaufman. Si Nanay Nanette, na pinaslang ang panganay na anak noong 2017, ubus na niya ang luha. Noon pa man, naniniwala na siyang makakamit ng anak ang hustisya. Konti na lang na. Konting panahon na lang. Pwede ka nang magpahinga, anak. Pwede na kita itago yung litrato mo. Pwede ko na siya ilagay doon sa altar namin. Pero hanggang nakakalaya pa sila ba to? At hindi pa nakukonvict si Duterte, alam kong hindi natatahimik ang anak ko. Kanina nagsagawa din ng candlelighting ceremony ang mga kaanak ng mga namatay ng war on drugs dito sa Gusali, kung saan sila nakatutok sa huling araw ng confirmation of charges hearing sa The Hague sa pamamagitan ng live streaming. Isa-isang binanggit ng mga kaanak ang pangalan ng kanilang mga mahal sa buhay na pinatay. Kapag natapos na itong confirmation of charges hearing ay matyaga na naghihintayin ang magiging desisyon ng ICC Trial Chamber at umaasang magiging pabor sa kanila ang desisyon. Ayon sa mga kaanak email ay ipagdarasal nila na manaliting malusog si dating Pangulong Duterte para mabigyan siya ng pagkakaot na dumaan sa paglilitis hanggang sa siya ay makonvict, prosesong hindi raw ipinagkaloob sa kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang latest mula dito sa UP. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima.